Inilabas na ng Korte Suprema ang desisyon ng mayorya ng mga maestrado na nagbasura sa mga petisyong kontra sa martial law sa buong Mindanao. Para sa kanila, ang hakbang ng Pangulo ay naaayon sa saligang batas at may sapat na batayan. May kapangyarihan din daw ang Pangulo na tukuyin ang lawak ng sakop ng batas militar. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Sa 82 pahinang desisyon, umayon ng Korte Suprema kay Pangulong Duterte na merong sapat na basihang nagpapakitang merong aktwal na rebelyon batay sa pag-atake ng Maute Group sa Marawi at iba pang pangyayari. Dahil dito, may sapat na basihan ng deklarasyon ng martial law at pagsuspende sa writ of habeas corpus. Sabi ng Supreme Court, hindi kailangan ng rekomendasyon ng Defense Secretary bago magdeklara ang Pangulo ng martial law at hindi na rin kailangang i-affirm ng Kongreso ang deklarasyon. Sabi ng mayorya ng Korte Suprema, hindi raw nila alam kung sapat na ang 60 araw ng martial law para tuluyang matigil ang karahasang dulot ng Maute Group at iba pang ISIS-linked groups sa Mindanao. Kaya't nasa Kongreso na raw ngayon ang tungkulin para rebisahin at mas masusing imbestigahan ang mga naging basihan ng Pangulong Duterte sa pagdedeklara ng martial law sakaling hilingin niya na palawigin pa ito. Sabi pa sa desisyon, sinabing ibinigay ng saligang batas sa Pangulo ang pagpapasya kung aling mga lugar ang isa sa ilalim sa martial law at walang sinasabi ang konstitusyon na dapat ilimita ang martial law sa lugar kung saan lang nangyayari ang rebelyon. 11 sa 15 mahistrado ang sumang-ayon sa desisyon na ponensya ni Associate Justice Mariano del Castillo. 3 naman ang hindi lubusang sumang-ayon sa desisyon. Kasama na sina Chief Justice Maria Lourdes Sereno at Associate Justice Alfredo Benjamin Caguiwa na nagsabing sa Lanao del Sur, Maguindanao at Sulu lang dapat idineklara ang martial law. Sa kanyang dissenting opinion, sinabi ni Sereno na mas madali sa korte na ayunan ng martial law sa buong Mindanao pero hindi raw ito tama. Nabigo raw ang korte na limitahan ang lawak ng kapangyarihan ng Pangulo gaya ng isinasaad sa Article 7 Section 18 ng Saligang Batas tungkol sa deklarasyon ng batas militar. Tanong pa ni Sereno kung mismong ang AFP sinabing may mga lugar sa Mindanao na maaring di maabot ng Maute Group, bakit daw kailangang buong Mindanao ang isailalim sa martial law? Si Senior Associate Justice Antonio Carpio naman, sinabing sa Marawi City lang daw dapat nilimita ang batas militar. Babala pa ni Carpio, dapat seryosohin ang pahayag ng Pangulo na hindi malalayo sa martial law ni dating Pangulong Marcos ang kanyang sariling deklarasyon ng batas militar. Ang pagtanggap dito ng SC ay maaaring pumatay sa 1987 Constitution at sa ating demokrasya. Hindi raw dapat maulit ang nangyari noong 1972, kaya't dapat maging matapang ang korte sa pagpapatupad ng 1987 Constitution dahil ito ang hinihingi ng bayan at ng ating kasaysayan. Para naman kay Associate Justice Marvic Leonen, hindi rebelyon kundi terorismo ang nangyari sa Marawi, kaya't hindi raw talaga dapat nagdeklara ng martial law ang Pangulo. Tila itinataas din daw ng gobyerno ang estado ng Maute Group bilang mga kriminal at terorista. Tayo lang daw ang katangi-tanging bansa sa mundo na bibigyan pa ng proteksyon sa ilalim ng international humanitarian law ang mga terorista dahil sa pagturing sa kanila bilang mga rebelde. Lia Manyalak del Castillo, Nakatutok, 24 Oras.